Rene J, do we ban yung Tigreal? Pero parang, ang hirap kasi, second nga with the most unique heroes all throughout the season. Tapos, ang ibig sabihin yan, madami pa siyang pwedeng kuhanin. Pero sobrang threat naman niya paggamit niya yung hero na yon. Pero too much naman if magpo-focus kay Rene J kasi threat din yung mga kakampi niya. Oo. Diba? Very Tsaka, tricky. actually, hindi nga lang yung mga kampi niya. Yung remaining heroes pa, yung mga Carmilla, Diba? mga Johet, Mga Choke, Rock. Ang daming ano yung daming pwedeng ilabas dito ng Aurora. So RSG, I think, especially with Coach Panda on the helm, no, they would just go back to the basics Yep. of drafting, yung fundamental heroes like the Phobius, the Chips, especially dahil nasa red side ka. Minsan madali mag-draft talaga pag nasa red side eh. Kasi yung two bans mo, medyo given na eh. Either, alam mo, nakikita kong ban, Fanny or Matilda. Pwede. For this. For RSG, no? Kasi pwedeng kunin ni Rene J yung Matilda. Or Khalid. Either of those three heroes. Well, actually, parang maganda open na lang nila yung Matilda. Tapos mag-ban sila ng iba kasi I doubt na parang yun yung ipa-priority pick. Trade siya ng RSG Yeah. plus another hero. Yeah, makako sila ng +1 basically. Baka nga makuha pa nila yung Edith +1. It would be nice if RSG would just ban the Matilda but they go for the Fanny ban instead. So Aurora, Khalid di Matilda. naman siguro nila uunahin yung Matilda. Maybe the Yeah. Khalid. Kasi madami pa namang hero si Rene J na Yeah. iba pwede Edith. gamitin. Pwede rin, Could be Edith. an Edith. Or could be Khalid also. Basta doon sa dalawa, kasi yung Matilda kahit di nila pansinin. None of the above. Asasag Medyo ka high agad, okay. So, meron ka Matilda, pwede ka na yung kumuha ng... although pag mag-mage ka kasi agad, madami pang option dito yung side Yeah. ng Aurora. So, XP lane, maganda, or hero na dito ni Kusei. Hindi rin kasi fan ng ano talaga itong RSG. Hindi rin fan ng Matilda eh. Ilang beses nang na-open yung Matilda sa kanila pero Kasi hindi na kinukuha, yeah, they no? never get it. I think Moscow +1. Maybe Moscow Julian, no, Moscow Nolan. Kailangan makuha nila yung Moscow unless talaga sila talagang comfortable sila na magbigay ng ibang hero kay Kusei. Kasi si Kusei, lagi ninanakaw sa kanya yung Moscow eh. Parang 2 weeks niya lang nalaro yung hero na yan. Yeah. Tapos lagi nang ninanakaw ng mga Kinukuha, no? kalaban nila. Or what if Khalid Cho? Pwede Khalid Cho. Actually, even Khalid Harris pwede din. Pero Cho and Valentina. So inagaw na lang nila dito yung hero ni Yue. Parang it's the same strategy from Aurora ng game number 1 na kuhanin na natin agad kasi pwede naman natin, or mas magkakaroon tayo ng maraming options for US or for Valentina's IMU. Moscow ano na to? Moscow Khalid, I think. Wala kasi yung Faramis, wala yung Arlot. These two heroes would be nice to have. And also yung Raging Sandstorm, di naman ganun kaganda ang Hans pa Valentina kasi suicide yun. Oo, Sila actually. yung Harris. Okay, na-open nga pala yung Harris. Considering na merong Cho. So, Harris, Khalid, for them, pwede na kumuha dito ng, could be an Edith actually. Since meron ng Khalid yung kalaban. Yeah, I think Julian, Moscow, Edith, Nolan. yung choices ng RSG dito. Nolan would be okay too. Maganda lang yung Julian kasi may knock-up siya versus na Khalid. So gankable yung XP ng Aurora. That would give, a good composition for RSG, especially for the first turtle. Pero pag kumuha sila ng jungle dito, again, mawawala ng hero si Kusei kasi for sure, tatargetin siya ng Aurora Yes. on the second phase. So, kukuhanin na ba nila dito yung hero? But, Julia na nga. So, Aurora, meron ka ng XP lane, wala pa yung hero for Rene J. Pwede silang mag-ban dito ng mga heroes against Kusei na actually. Yeah. Para malimit na talaga. I don't know, Moscow tsaka Claude. Moscow Kasi hindi pwede Lunox eh. Naka-magic na si Iratita. Double down na masyado. Unless mid lane, mid lane Julian. Oh, Louis Ban for RSG. Kasi may potential nga with the Khalid and another hard tank just in Yeah. case. Tapos may hirapan pa yung Cho. Feeling ko nga sa totoo lang baka mag-zask pa si Yowie dito. No. Kasi hindi na siya masyado nagagamit, di ba? Bakit hindi? Ayan, and yung sinasabi ni Imednet kanina, Moscow Claude. And tapos ng win rate pala ni Demon Knight. 60%. Kahit mababa yung average turtle kill and average short kill, it doesn't matter because you're Hayabusa. Wala silang paki kasi madalas ang ginagawa ng Aurora, binibigay turtle. Tapos sa Lord, nagta-turn. Hindi nagmamatter sa kanila kung makuha nila yung Lord as long as maubos nila yung kalaban nila. That's been a signature of Aurora with the with a lot of these junglers. Ang pinagkaibala siguro kapag naka-links Demon Knight. Pero yung mga yung mga other heroes niya like the Julian, the Nolan, even the Hayabusa, talagang turn ang habol dito ng Aurora. So Tigreal ban from RSG. Carry. Claude Carry from Aurora, yun yung pwede natanggalin. Actually, pwede rin yung Melissa. Oo nga, yung Melissa nga. Alam mo do, sobrang consistent talaga nito. Wala akong nakitang game against Aurora na hindi naban yung Tigreal second phase. Oo, lalo na kung inopen man siya ng first game, no? Parang sa susunod, okay, wag na lang. Kasi grabe nga yung threat. Again, yung capitalization ng skills dito for Rene J. So, nice ban na agad para dito sa RSG. Although dami mo pa na-open na hero for Yue.
Meron ka pang Vexana, Aurora yung usual, nang alas kumuha pa ng ibang hero. So, Time and tide wait for no Go, one. Beatrix. ban. So, open si Claude. Oh, Claude Carry. Carry yeah. also. Claude Carry, Melissa. I think for RSG, open. Might as well kunin na nila yung XP or i-reveal nila kung ano tong show na to. Kasi, again, open ang Edith, no? In RSG, for some weird reason, medyo mababa yung priority ng Edith sa kanila. And if maaalala nyo, sila nag-introduce niyan pabalik sa meta. And they have one of the most prolific players in terms of Edith in their team. It's Light and, well, si Nats Oo nga nun, pero pala. ngayon si Nibor, pinakita niya Palitan na rin. nga pala sila. Pero nung first din na para nakuha ng RG yung tempo, ang gamit din na hero ni Nibor was yung Edith. Edith, yeah, exactly. Yes. Oh, Or nag-MVP din siya nun eh. what if Hylos bigla, no? I mean, super rare na makita natin yung... Gatot. Okay, gatot. Oh, we also have to remember na open pa si Matilda, parang ang hirap pag merong Ang ganda nga nung Matilda. Yeah. Khalid, Matilda nga. tapos Harith. Di ba? Grabe na yung shield. Tapos pwede mo pamadiin yung yung ultimate nung Khalid para shoot na shoot. Matilda Zas kaya, no? Matilda Zas, Matilda Aurora. Ayan na nga yung sinasabi na. Zas, Aurora. Shadows loom, but my faith Kagura? will always protect Vexana. you. Sana. Bago nga na yun. Ngayon ko lang narinig yung line na yun. Oh, okay, nga, kaya nga parang, nagulat ako. who are you? Ay! Paano, paano, paano? Di, sa meme yun eh, sa meme. Paano? Oo. Di ba? Yung baby. Yung baby. Pero ito sobrang ganda nung Matilda Khalid. Kaya din sila nag-Vexana na lang. Kasi sobrang dali lang na magiging buhay niya regardless. Yeah. Kasi ang daming yung vision, ang lawak na vision rather. Parang Melissa lang nakikita ko rito. Kari, medyo mahirapan siya versus the Matilda Khalid. Or Pag Claude? Nathan naman, medyo better yung Melissa just in case. Claude okay lang as long as di siya magagank Yes. ni Demon Kite. Yung Melissa kasi maganda sa kanya, medyo wapak ito sa ano eh. Wapak ito sa Ayan na yung California Claude. Hayabusa. Okay, so damage-wise late game, maganda yung dito sa sa RSG because of the Claude. Pero for Aurora, sobrang taas ng potential for snowball because of Khalid, Matilda, and even yung Harith. Yeah. And hindi sila magkukulang ng crowd control because they have the Vexana either way. Yes. Ang laban dito is, I think, labanan ng trio mid. Ang nakakatakot lang dito for RSG is, nakakatakot for Aurora is ang lakas ng late game ng Sobra. RSG. But the thing is, pwede nila kasi i-amplify yung Harith dito sa early game, especially with Demon Kite's first rotation. Nakita natin ito na ginawa ng TNC before. As long as ma-shutdown ng Harith yung lane ni Claude, ang laki ng access nila pagdating sa mid game. Yeah, hindi naman magkukulang ng damage ang Aurora MLBB for game number 2. Kaya naman RSG, they need to be able to bounce back. Wag na natin patigalin pa. Casters, take us to the land of dawn. At dito na nga natin malalaman kung magpapatuloy pa ba ang istorya ng RSG o bubulagi na ba ng mga ilaw ng Aurora ang kupunan ng mga Raiders. Welcome to game number 2 of this best of 3 series. Aabot kaya tayo down to the wire. Exciting itong ating makikita. Kanina nung game number 1, talagang pin-priority yung munting ibon ni Renny J ngayon ay nailabas muli eh. Oo. Ito ng Aurora. And itong munting ibon na to ay hindi basta-basta lamang dahil ilang international tournaments na ang nilipad nito and of course a lot of MPL experience as well. Ito yung tinatawag natin na parang kombinasyon ng Hillman at pati na rin ng Hitman. Oo, naalala ko nga, sobrang dami na ng role ni Renny J. Naalala ko yung mga Claude days net. Oo. Nagko-Claude pa. Renny J pumasok sa 3. Diba? Yun nga, yun eh. Pero again, para sa Team Aurora, hindi lang naman si Renny J ang kailangan natin tutukan dito, kundi andito rin si Yue. No, napag-usapan ng ating panels kanina, yung importansya ng mid lane natin or post 4 and post 5 na pwede mag-translate maya-maya. Ganun din naman sa RG, napakalakas din naman ng post 4 and post 5 nila dito. O kumbaga talagang antayan ng power spikes ang ating pwedeng matunghayan. And kung babalikan natin yung sinabi ng panel kanina, no, yung late game ng RSG talagang napaka-potent. But in terms of early game dominance, ay pwede nating abangan yan mula sa Aurora. Okay. Kaya naman napaka-tikas talaga ni Edward dito ngayon sa XP lane. Oh, kailangan niya talagang tikasan eh. Wala rin naman siyang choice eh. Wala rin naman siyang option dito. Una siya lang yung magigsisilbing frontline sa kanilang kupunan. Though masasabi natin na fighter to eh, hindi siya naturally talagang makunat eh. Pero with the quick sand guard na pwede magpatagal sa kanya dun sa mga team fight na nalalaroan nila. Plus Renny J's guiding wind. May additional ano rin yun, shield din yun. May konting shield din na nabibigay. Tapos yung skip mechanism nung guiding wind, di ba? Tsaka tandaan natin, no, sanay na si Renny J at si Edward sa ganitong klaseng laruan. Even sa mga araw na tirisda pa yung spam ni Edward, Yeah. nagmamatilda na si Renny J. Kaya sanay na ang kupunan ng Aurora sa ganitong klaseng laruan. Pero RSG ang magsisimulan ng pinakaunang turtle, pero si Light pa lang inuuna. Normal dito sabay out.
para dito kay Demon Kite. Ang tanong, aabot nga ba si Demon Kite? Wala siyang shadow dito. Iran. Nakuha na agad yung unang pagong nilaban nito habang napatalo na rin si Nibor. At si Nibor ang binuburuhan. Nagamit Aqua. ng Revitalize habang si Aqua ay buhay pa rin with the flanker. Nakahabol pa Nako. si Demon Kite. Nakabitan nung Aqua shadow na yon. Habang hindi pa tapos mo pala yung laban. Ayun, oh. Lipad ang muting ibon ni Renny J. Habang si Edward tamang wasiwas na kanyang mga espada pero mapapatay siya dito ni Light. What an outplay coming in from RSG sa pampatagal ng team fight na yon. Pero Aurora, nakasubok naman sila ng mga kills sa may bandang gitna. Maraming na-burn ang RSG doon. But it was still RSG taking the cake dahil nga sa napakagandang pag-escape ni Nibor doon. At nakakuha pa nga sila ng isa. Still, Aurora ang lamang sa larong ito mainly because yung pagpa-farm nila ay napaka-efficient. Yeah, buti nabanggit mo yan. Kasi again, ang RSG Philippines, Ayun, na pag-uusapan natin, yung kakayahan ng early game din ng lineup na ito. Lalo na, alam natin na sobrang lakas talaga ng isang Julian pagdating sa early. Imagine mo, level 3 ka lang, kaya mo nang sumabay. Pero ngayon naman ay may lipad din na gagawin itong si Renny J. Hinahanap lang niya kung nasaan ba ang mga players dito ng RSG Philippines. Pero iska po muna para sa magkabi ng kupunan. Flight check lang. Kumbaga, bird's eye view muna kung Flight check. nasaan yung mga kalaban, sino pang pwedeng pasukin. Pero kung wala, okay lang. Dahil the moment na lumabas yung ating second turtle of the game, ay upgraded or updated na rin naman ang ultimate dito ni Renny J. And at this point, no, makikita natin yung mga items. In terms of power spike, masasabi ko na masakit na agad yung Harith. Meanwhile, yung Claude, medyo matagal-tagal pa ang oras niyan para magluto. No? Alam naman natin ang Claude, 2 or 3 items yan bago sumakit. Yeah, kailangan mo na ng Demon Handler Sword, Corrosion Sight, even the Golden Staff na sobrang importante talaga para sa hero na pinag-uusapan natin. Pero RSG Philippines, may pinaplano sila dito. Mapapatapak ata yung munting ibon ni Renny J. Tapas iba! With a take-off play mula dito kay Ayun. Light. At nadunan din kagad itong si Renny J. Masakit talaga yan, pero mukhang papasok si Deep. Grabe. Napakabilis naman ng kamay. Ibang klase. Ni Demon Guy, pero nahuli pa rin. Yun lang ang problema doon. Kaya lang napagamit din ni Shadow King. Ang problema wala na rin. Wow! Nakuha ni Shadow out. Ngayon naman ay napatay na rin itong si Domeng. Nakadalawa si Nibor. And yung pagong ay pwede na nilang simula. Yue and Edward ang binabox out dito ni Nibor. So may gamit ng Revitalize. Parang walang nangyari. Parang pinagpag lang. Pagbalik buhay, lahat na nakuha ng RSG ang pangalawang tore or parang pangalawang Pagong. turtle rather of this game. At mukhang nag-iinit na nga ang objective taking for the side of the Raiders. Team fight na lang ang kailangan na sikasuhin. Oo, kailangan nilang ibalik yung gutom, yung raid na kanilang hinahanap for the longest time. And remember, no, ito ay kumbaga itong laro na ito ang magdidikta kung makakapagtuloy pa ba sila Oo. patungo sa playoffs. Which by the way, if ever man ay pinakaunang beses na mangyayari ito. I think in the In history franchise, no? for RSG dahil consistent sila nakakapasok pero Demon Kite kamuntikan ng mahuli pero nakapag-quad shadow out naman. At gusto kong balikan yung sinabi mo, no? For RSG has always been consistent na nakakapasok sila ng playoffs. But this time around, nanganganib na sila. Kung matalo sila in this game number 2, tapos na ang storya na kailang regular season. Kaya naman bigay todo ang RSG. Lamang na sila ng 1,000 at ayaw nilang bitawan ito. Yun nga lang, nasolo dito ni Light. Yung shadow kill mula dito kay Demon Kite. Ngayon pwede sila mag-transition dun sa may top lane. Andito na rin si Renny J. Kasama niya itong si Demon Kite. Kusay versus 3. Ang tanong ay sino ang re-responded? Blazing Duet mula dito kay Kusay pero nanganganib din. PMA out ang magiging kasagutan dito. Pero nandun yung the Guardian. Wala rin man tinamaan habang si Nibor napakakunat lamang talaga. Pero wala namang mamamatay. Napakagandang rotation pa rin mula sa RSG para bigyan ng espasyo ang kanilang Claude na makapag-farm. Again, late game po ang usapan kapag Claude. Kaya napaka-importante na bibigyan mo ng resources o ng pansin para makapag-farm at para makakuha din ng mga kills kung sakaling magkakaroon nga ba ng mga plays. Pero muntikan lamang may maganap doon dahil 10 seconds na lang ay lalabas na ang last turtle of the game kung saan Aurora ang naunang pumuesto. Okay, alam ng Aurora na nandito na ang RSG Philippines na yung Taunt and yung Eternal Guard. Si Edward dito ay napakakunat. Sinasalo lamang niya ang Eternal Guard dito ng RSG. Medyo nasakit pa ako dun. Oh, and si Aqua pa naman na kukuha ng ultimate. But this time, RSG pa rin ang makakakuha ng last turtle of the game. At kompleto ang objectives if you're RSG. Tatlong pagong ang kanilang nakuha at mukhang itutuloy nila ang kanilang lead dito sa may bandang top lane. Light still looking for that one big kick. Ang importante lang dito para sa RSG Philippines ay mahawakan yung lead na ito. Pero kung titingnan kasi natin, yung insurance din pagdating sa late game ay napakataas para sa RSG Philippines. No? Ngayong nahawakan nila yung early game, kumbaga malaking tulong na to para sa kanila. No? At least, alam nila na hindi lugi si Jose, hindi pa rin nakakuha ng death. Even si Aqua, hindi pa rin naman napapatay. At si Nibor, napakaganda na nagiging laro dito. No? Importante din na yung oras na nabibigay ni
na dito para kay Gusay. Pero ayun lang. Yun lang, nahuli, nabate. Sabi ko na nga ba, dapat di ako nagkukulat kung sino-sino. Ayun, oo. Ngayon si Kusei, naka-blazing duels palayo. Pero ang RSG ay nakadungaw lamang din. Any moment ay pwedeng may mangyari na naman. May mga minions pa din sa may top lane at successfully mapapatumba. Napakagandang pagpasok mula kay Rene J. Nahati niya agad yung teamfight gamit ang kanyang ultimate. Pero si Edward ang nahuli. Ang tanong, sapat ba ang damage? Parang hindi hata. Dito na si Gildan. Hindi. Si Demon Demon Kite! Kite! At si Rane mamamatay sa kamay ni Demon Kite. Grabe ang bilis ng Quad Shadow with the Ugi Shadow kill at saktong-sakto din lang ang timpla ng damage ng Aurora. Kaya naman bumalik ang gold lead sa kanila. This is still anybody's ball game dahil napakaliit ng gold lead ng Aurora. And for the side of RSG, okay lang to because you are playing with a Claude. Ito yung tipo na sa ngayon, sige, hindi pa masyado masakit pero pwede nang respetuhin. Maya-maya, give it 5 or 4 more minutes ay makikita mo na talaga ang sakit. Golden staff na lang ang hinihintay dito ni Kusei para maging ito na yung godlike na Claude. Pero kung Harith naman ang tinitignan natin, ito na yung tipo na oras na talaga niya para mag-shine. Okay, parang oras na nga rin ni Kusei. Tingnan mo naman, nararamdaman din ni Edward yung mga half day ng mga normal hits dito ng isang Kusei. Ngayon, nakita nila, Grabe. Asipa kagad. Yung munting ibon dito ni Rene, pero makakatakas with a guiding wind. And this time, Shifting Eagle, ito yung magbawi ng Team Aurora, makakapatay. Sila ng isa, magiging dalawa pa. Talon muna Demon dito Kite! si Nibor. Si Demon Kite pumasok namin ni Shadow Kill, pero napagsalu-saluhan ng tatlo. Kasama pa nga yung golem doon. Pero si Demon Kite ay makakapagkuha pa rin ng isa. Ang ganda ng angulo ng Aurora doon. Nagsimula sila ng teamfight sa may river na handa na sa pwesto yung mga iba nilang mga miyembro. Kaya naman nahihirapan tumakas ang RSG. Ito yung literal, pauwi pa lang yung RSG ay nakaplanta na yung bomba para sa Aurora. At dahil dyan, Lord ay mapupunta sa kamay ng Aurora MLBB. That is the first Lord of the game. Importante ito, tapos ayaw pa ipahawak yung purple buff dito ni Irad at successfully nakuha ito ng Team Aurora. Ngayon, parang nakikita natin ang RSG Philippines ay nabitawan na nga talagang tuluyan yung lead na hawak nila. Imagine mo, 3 pagong nakuha nyo, nakalamang kayo dun sa mga objective takings, even the turret takedowns. Pero ang problema yung Lord. Oh, ito naman yung First Lord medyo madali pa naman matunaw. Depende na ito kung makakapitas ang Aurora. Pero kung hindi nila makukuha mga miyembro ng RSG ay panigurado may pang-clear naman ng wave ang RSG dito. So wala pa naman masyadong kailangan ka ba na lumabas dahil sa ngayon ay kumpleto pa ang kukunan ng RSG. Again, this is a possible elimination game for RSG. Hindi na pwedeng magkamali pa ng karagdagan dahil ang only choice nila para magpatuloy ang kanilang playoff dream ay patagalin ang serye ito to a game number 3. Yeah, kailangan nilang, kumbaga, ang golden rule na lang dito, manalo tayo dito sa serye. At Omsi. yun ang pinangahawakan yun ng RSG, pero napatalo dito sa Nibor. Pero trap pala yun mula dito sa Team Aurora. Habang si Eagle naman para kay Rene J. Nasuray dalawang members dito ng RSG ngayon. Lalaban pa itong si Doming na ilabag ito ni Salmon Force. And this time, may matitake down na rin yung Eternal Guard. Wala man namatay doon, pero naramdaman ng RSG yung sakit at hapdi ng mga heroes ng Team Aurora. Medyo delikado din yun. No? Napakaganda ng pagpasok noon ni Nibor dahil kung mas masikip lamang ang pwestuhan ng Aurora doon, that could have been a 3-man avatar of Guardian. Pero hindi kasi masyadong nakaspread out ang kupunan ng Aurora doon. Kaya napakagandang preemptive na positioning din sa kupunan ng Aurora. But for RSG, okay yung ganong play. I would say na ituloy lang nila yun. I-risk nila kung kaya nila, kung may revitalize naman. Dahil hindi mo alam kung kailan kakagat eh. Hindi mo alam kung kailan ba yun yung magiging tamang play. Baka yun pa nga yung magbibigay ng lead pabalik sa kanila. Yeah, actually maganda yung sinasabi mo, no? Kasi again, sobrang crucial ng mga Avatar of Guardian ni Bor na mostly nakikita natin pang counter-engage or kapag nagsimula ng team fight, dun lang tumatalon yung mga Gaton Fisher, no? Pero again, double-edged sword yun. Kapag may nahuli ka, malaking tulong sa inyo at baka makapanalo pa kayo ng team fight. 40 seconds para sa next na Lord. Kailangan pang hawakan ng RSG Philippines yung kanilang katatagan dito. 3,000 kalamangan para sa Team Aurora. Pero kasi sa mga ganong klaseng tagpo, hindi pa nagmamatter yun. Oo, kumbaga yung 3K pwede pang ipanalo yung team fight. Siguro yung mga 10K, ibang usapan na yan. Kaya naman RSG, pwede pang humarap ng play. Napakasakit na, pero may nasimpang isa. Ito ata yung play na hinahanap nila, pero may counter engagement din mula doon sa Eternal. At di nakagad. Wait lang. Ang sakit ng damage. Kusei with a blazing do it. Huminga pa ako doon. Pero again, may prenong gagawin na naman ng Team Aurora at pwede na nila simulan itong Lord ito. Nako, this Lord will be a big Lord para sa Aurora dahil Luminous Lord na nga ito. Agaran itong makukuha, hindi lamang hindi makakakil ang RSG. No trade ang magaganap dito at mukhang Rekka Purple Buff na ang call ng Aurora. Nahihirapan na ang RSG Philippines dito na makasabay doon sa ginagawang aggression ng Team Aurora. 4.8k ang kanilang gold lead. Nakagawan pa ng purple buff itong si Irad. At ngayon, RSG ang nakatalaga para dumipensa.
feeling ko ilaban na lang nila to under the turret eh. No? Parang ang hirap lumabas sa sitwasyon na ito. Ito na ata yung play na kailangan talagang si Light ang magpakitang gilas. May flicker naman. Mahanap lang niya ang isa sa mga primary targets ng Aurora. This could be game-changing para sa RSG. A 5K gold lead. Ramdam na yan kapag tunging fight. Especially with the Lord marching doon sa may bandang top lane. This could be a game-ending push kung hindi makadepensa ang RSG dito. Naku, kaya ba nilang depensa? Ang kapal pa ng buhay ng Lord na ito. Buti na lang. Medyo pumreno muna saglit ang Team Aurora. Gahanap sila ng someone. Oh, na no. mahihila dito. At si Light ang hinahabol. Jeet Kondo at Sulpo para atras. Pero alam nila, kulang 4v5 doon sa may Wow. bandang gitna. Pero sabi dito ng Team Aurora, hanapin kaya natin si Light. Nasaan yung ilaw? Nasaan yung liwanag? At nakita nila ang liwanag na umaatras. And ready to win a kill. At bumay time lang ata pero si Akwai agaran ding na burst. A 3v5 scenario sa loob ng base ng RSG at grabe na rin yung burst na nanggagaling dito kay Doming. Before mag-isa, Zaman Force na gamit. Uy, pamas siya! Ang sakit pero niliko ni Edward dun sa gilid at si Rad ay mamamatay. 14 seconds para kay Light. Andito pa yung Siege Minion. Marami pa sila mga minions dito. Gol! Andun yung Avenue sa Guardian. Pero pa rin muna ang Aurora. Andun yung gitnang tore na kanilang Oh, no! area. Yung mga minions na kasama nila. Ngayon isusukay na dito ni Libor. And andun yung Blaze Inuwit pala kay Kusei. At nagbe-base lang na Team Aurora ang makakasecure ng series na ito. Buhay pa ang pangarap na top seed or second seed para sa Aurora MLBB. And meanwhile, ang istorya naman para sa RSG ay matatapos na ngayong gabi. What a series!